Yan. Titingnan natin kung mamamatay pa ba itong makina ng motor ng NMAX. Kapit baby. Yan. So ito na si sir. Pangalawang balik. Yan. Ayan na. Ayan na. So pansin ko hindi namatay itong motor na to eh. Okay na sir no? O yan, hindi namatay yung motor ni sir. Okay. Isa pa. Pangatlong beses, pangatlo. Kasi dati mga bossing yung motor ni sir. Galing dito papuntang gate, titirik na yung motor niya. Kaya bad trip si sir. Nakadalawang CKP na siya. Hindi pa rin tumino yung motor niya mga bossing. Ayan, ito na siya. Ayan o. Mukhang walang problema mga boss oh. Mukhang goods na goods yung CKP natin ah. Ayun o. Nakatatong balik na si sir. Okay na sir? Okay, so hindi tumirik yung motor ni sir. Alright. Yan mga bossing, okay. Andito po tayo sa Binyan, Laguna. Meron tayong ito troubleshoot dito na NMAX version 2. Ang problema nito mga boss, namamatay siya habang ginagamit. So, same ito sa mga ginagawa natin na Aerox at NMAX. Okay? So, ang kakaiba dito mga bossing, nakadalawang CKP na siya. So, same pa rin yung problema. Bigla na lang titirik yung motor, tapos mamaya, aandar na naman. Okay, so subukan natin i-start mga boss. And so, okay naman yung remote niya, no? Nag-response. Tapos yung battery niya 11.9 na lang, 12.2. Okay. So subukan natin i-start mga boss. So kita niyo mga bossing, umaandar naman siya ano. Yan. Pero yun nga, may time na hindi ito nag-i-start mga bossing. Isang start pa tayo. Okay, subukan natin isa pa. Post start. Yung battery niya 13.2 lang. Ayun, 14 na mga boss. Siyempre, yung una kong sinilip itong socket ng ECU galing stator. Well, wala naman siyang sunog. Tapos itong tension wire ng ignition coil, buong buo pa rin yung tanso. Ganun nga din yung spark plug cap at yung spark plug. Ito na yung CKP sensor na nakakabit dito sa stator ano. So, pangalawang palit na ito ng sensor. So, may mga boss kasi nga nagkakaroon pa rin ng problema yung motor kapag ginagamit, hindi nga lang nakakalayo dito sa lugar, titirik na yung motor. Okay, so ngayon mga bossing, para malaman natin kung sira ba ito or pasira na, i-check natin sa device na ating dala-dala. So dito mga bossing, malalaman natin kung ito nga ba yung sensor na to ang dahilan kung bakit tumitirik yung motor habang ginagamit at hindi pa nga nakakalayo, mamamatay na yung makina. Okay, so check natin mga boss. Kapag ino natin yung device at may umilaw dyan sa apat na LED na yan, automatic, pasira na yung CKP sensor. Kita nyo naman kayo ng mga bossing na umaandar itong motor habang pinupustart ko. Okay, so hindi lang gagana talaga tong motor kapag yung apat na LED ng ating device is nakailaw. So on natin mga bossing, dapat walang umilaw. Kapag may umilaw, pasira na yung CKP sensor na to. Oh. Wait. Ito lang mga boss, tanggal pala yung negative. Ayan. So on natin mga boss. Ayan, so mayroon siyang problema sa isang sensor mga boss. Hole 2. Dapat pagtusok natin sa kanyang sensor, iilaw yung ating
device, kapag nag-release tayo ng magnet, mamamatay yung ilaw ng device. So, susukin natin mga bossing. Okay, wala. Dito tayo sa kabila. So, may ilaw siya, no? Ayan. Kaso, iilaw siya mga boss kapag tinusok. Dapat pag-release ko, mawawala yung ilaw. So, dito hindi. Ang hinala ko dito mga bossing, may problema yung wiring ng CKP sensor from dito papuntang ECU. Okay? Yung linya na yan. So, ang gawin natin mga bossing, isa-isay natin yung 6 na wire dyan from here sa socket ng sensor papuntang socket ng ECU. So, check natin mga boss, baka andun yung problema. Okay? So mga bossing, chinek natin yung linya ng CKP sensor galing dito papuntang ECU mga boss. Dito, ayan, may mga talop na yung wire na yan. So wala tayong naging problema. Iniisip ko kasi mga boss, naka dalawang CKP sensor na yung motor na to, tumitirik pa rin yung makina. Kaya duda ko sa wirings. So nung chinek natin, wala naman tayong nakitang problema. Tapos, ang ginawa ko mga boss, dininis ko na rin yung kanyang stator mga bossing. Inalis natin yung kalawang, binaffing natin. Tinanggal natin yung mga kalawang mga boss. So ngayon, dahil wala tayong nakitang problema sa wirings ng CKP sensor, itong sensor na to mga boss, ito yung luma, papalitan natin to ng bago. So dito mga boss, ito yung madalas kong kinakabit sa mga NMAX, Aerox. Bago rin to mga bossing. Wala pa tong buwan sir, no? Wala pang buwan to mga boss. So ngayon makikita natin ang pagkakaiba ng dalawa. Parehas po ito aftermarket mga boss ha. Parehas po ito sila aftermarket. Pero itong ginagamit ko mga boss, guarantee na working at walang problema at walang supply to mga bossing kapag tinetest. Okay? So ngayon mga boss, testingin natin to para makita nyo ang pagkakaiba ng CKP sensor na to. Okay? So tara, let's go. Okay. So dapat pag on natin dito, walang iilaw mga bossing ha. Kapag may umilaw, ibig sabihin yung CKP sensor natin may problema rin. Okay, so on natin mga boss. Ayun oh. Kita nyo mga bossing. Ni isa walang ilaw. So iilaw lang siya kapag tinusok natin ng magnet. Ganito lang siya mangyayari. Ito mangyayari sa kanya mga boss. Okay. Ganito. Pag tinusok ko ng magnet ang mga sensor mga boss, iilaw yung device natin. Yan. Para mag-trigger ka lang ng switch ng bahay, on off lang. Ayan. Ayan mga boss. Kahit aftermarket mga bossing, goods na goods, 100% quality. Okay, so salpak natin mga boss. And then kapag nasalpak natin tong CKP sensor, naibalik natin yung mga kaha at saka yung mga socket ng mga sensors. Paandarin natin yung motor. Babad natin mga 30 minutes. Tapos after 30 minutes, paandarin natin dito sa loob ng subdivision. Titingnan natin kung titirik pa ba ito habang ginagamit. Okay? Tara, let's go. Yan mga bossing, nasa 14.2 na yung kanyang voltahe. Ayan mga boss. Sana makita. Ayan. Naglalaro siya sa 14.1, 14.2. So goods na goods na yan mga bossing. So ngayon, kanina pa to umaandar yung motor. Ayan mga boss, 14.2. Okay. So ngayon mga boss, kanina pa to umaandar yung motor. Ang susunod natin gagawin mga boss, i-reset natin yan. Or i-clear natin tong check engine dito sa kanyang memory. So patayin muna natin tong motor. Tapos, hindi ko na mapakita mga boss yung proseso kasi yung pag-clear ko na history gamit yung cellphone, okay? So mga boss, patayin muna natin yung makina tapos after natin ma-clear yung check engine, papagamit natin itong motor, paikotin dito sa subdivision. Kung sakaling mamatay pa, may problema pa to. Kung sakaling hindi na mamatay yung makina, goods na, ibig sabihin, CKP sensor lang yung problema. Alright. Ayun nakatatong balik na sir. Okay na sir? Okay, so hindi tumirik yung motor ni sir. Alright.